Let's check the situation in Isabela. We have mobile journalist Merimon Reyes. Merimon. Good morning, Angelo, Angela. So far dito ngayon sa kinatatayuan natin, nasa isang bahagi tayo ng Santiago, Isabela. At itong likuran ko ngayon ay, kung makikita ninyo, mataas na yung level ng tubig. Pero isa ito sa mga pinaka-inaabangan ng mga residente dito, yung pag-apaw ng mga tubig mula sa overflow bridges, yung mula sa mga ilog. Kasi dito sa Santiago, Isabela, kung saan tayo tumatayo, ang pinakamalapit dito ngayon yung Calao River. Tributary river ito ng Chico River, na mas bahagi pa yun doon naman papunta sa Cagayan River. And ang pinakaginagawa nila ngayon, kasi kung makikita ninyo, walang pagbuhos ng ulan pero makulimlim pa. Ang inaabangan dito ng mga taga-Isabela, yung baha naman. And dito ngayon sa likuran natin, umabot na yung pag-apaw ng tubig nasa unang palapag. Hindi pa naman umaabot ng papuntang pangalawang palapag ng bahay yung level ng tubig. Ganyan ang lagay ngayon dito sa side na to. And ang ginagawa ng mga nakausap natin dito, yung iba sa kanila kasi nakikita nila mas pahirapan daw ang maghanap ng matutuluyan kahit pa sa mga evacuation centers. So ang ginagawa nila ngayon, ang siste talaga nila, iaangat na nila yung mga gamit o iaakit nila yung mga gamit nila, yung mga alaga nila sa mas mataas na level o kaya naman sa mga bubungan nila. At oras daw talaga na umapaw at lumagasa na talaga yung itong maapaw na tubig, kung kakailanganin na nilang lilikas na sila. Pero so far dito mula sa mga lokal na otoridad, wala pang naitatalang casualties mula dito sa Isabela. Pero patuloy pa rin tayo magbabantay kasi so far ngayon, ang problema rin dito, wala pang supply ng kuryente simula kahapon. Pagdating naman doon sa supply ng tubig, may mga nakukuhanan pa naman daw sa mga poso. And tuloy-tuloy pa rin yung mga clearing operations na isinasagawa dahil maging yung mga bubungan, natabunan ng mga nagtumbahan, na mga puno, mga sanga nito, kahit pa mga poste at linya ng kuryente. Balik sa inyo. So Merimon, you're in Santiago City, no? Tama? Yes, Santiago, Isabela. Sunod natin pupuntahan pa, Etiague, Isabela naman tayo. Alam ko yung tributary river na yan kasi perennial yan nagbabaha. Pero kamusta na yung area, perimeter from where you are, yung ibang parts ng Santiago, yung mas mataas na parts, nagbaha ba doon? So far ngayon, ito ang kasi yung mga overflow bridges dito sa buong Isabela, hindi pa passable. And kasi yung iba sa mga to for repairs pa, pero karamihan talaga dahil na nga dito sa overflowing. Plus, ang Magat Dam, simula kaninang 7 a.m., nagbukas na rin sila ng additional 3 pang mga spill gates dahil dito. So, ang pinaka-nasabi rin sa atin ng mga nakausap natin, etong mga tong umaapaw, yung mga nanggagaling din sa Calao, natatakot na raw sila sa mga susunod na oras dahil maaaring mas mabilis na yung pag-apaw nito at aabutin na talaga sila sa kanilang mga tirahan. Pero so far, doon sa pag-akyat natin, doon sa main road, normal pa naman ang lagay, pero ang badya talaga nila sa mga susunod na oras, maging yung mga tubig mula sa mga malalapit na probinsya dito, halimbawa Nueva Vizcaya, pati ang Quirino, yung mga tubig din kasi doon, sasalo rin ang Isabela at saka ang Cagayan. So hindi pa nahihinto yung pagmamatsyag dito ng mga taga-Isabela. Alright, thank you for that report, mobile journalist Merimon Reyes.